ang batang Juan tamad. Ipinakikilala si Juan, isang batang mahilig matulog at magpahinga. Huwag na ngayon, palagi niyang sabi. Ang trabaho ay parang isang malaking, nakakainip na ulap para kay Juan. Isang umaga, bago pa man uminit ang sikat ng araw, tinawag siya ng kanyang nanay Elena. Juan, bago uminit ang araw, kumuha ka ng tubig sa balon. Kailangan natin sa pagluluto. Nagdadabog si Juan. Dala ang balde, naglakad siya hanggang sa gitna ng bukid at biglang huminto. Ang layo! Bakit hindi na lang ako maghintay hanggang lumapit ang tubig sa akin? Umupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Oras ang lumipas. Sumikat ng todo ang araw. Gutom at uhaw na si Juan. Sana pala, pumunta na ako agad. Sobrang init na. Nakita niya si Kulas, ang kanilang malaking kalabaw, na tahimik na kumakain ng damo. Nagkaroon siya ng ideya. Kulas, baka pwedeng ikaw na lang ang kumuha ng tubig para sa akin? Ngunit si Kulas ay hindi sumasagot. Naglakad ito palapit sa balde ni Juan, inilabas ang dila, at dahan-dahang itinulak ang balde pabalik sa direksyon ng balon. Hindi ako ang tamad, Juan, tila sabi ni Kulas. Napabuntong hininga si Juan. Tama ka, Kulas. Kung ginawa ko agad ito, malamig na sana ang tubig ko ngayon. Tumayo siya at naglakad patungo sa balon. Sa wakas, nagmadali siyang humila ng tubig at ininom agad ang isang tabo. Ah! Ang sarap at lamig. Hindi niya napansin na lumipas na ang init dahil sa saya. Ang pagod ay sulit sa bawat patak. Pag-uwi niya, nakita siya ni Nanay Elena. Salamat, anak. Ngayon, may gagamitin na ako sa kusina. Tingnan mo, madali lang pala, hindi ba? Ang pagtulong ay nagdudulot ng kagalakan. Mula noon, natuto si Juan. Ang pagiging masipag ay mas nakakatuwa kaysa maging tamad. Ang gantimpala sa sipag ay masarap na tubig at isang masayang ina. At higit sa lahat, ang sarap sa pakiramdam na gumawa ng tama.